Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Hesus Kristo. Maraming salamat muli, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami lahat ay narito yung kinhabagan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, mahal na Panginoon. Kami pong lahat ay nakarating sa iyong balagawain. Purihin ka, mahal na Panginoon, at maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong balagawain na iyong pinagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nariyan, mahal na Panginoon, yung pagkilos sa aming kaligitnaan, mahal na Panginoon. Aming naramdaman na iyong mga presensya. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tangi ikaw lamang, mahal na Panginoon, ang aming kalakasan. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral na iyong mahal na sita, kung paano pinagpala, mahal na Panginoon, yung tuyong malagawain. Ganun din, higit sa lahat, sa oras na ito, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Kaya samahan po kami, hallelujah. Ano man po ang iyong pagkukulang, mga pagkakamali. Alam mo, mahal na Panginoon, aming kakayanan, wala kami, mahal na Panginoon. Kaya humingi kami ng tawad, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw lang, mahal na Panginoon, sa aming inaasahan, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magpaunawa ng iyong salita sa bawat isa sa amin. Ikaw, mahal na Panginoon, maglangis, mahal na Panginoon, salita dalihin, mahal na Panginoon, maglingkod, mahal na Panginoon. So, natdalangin po ng aming beloved pastor, ano ang po ang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan. Sa aming pag-aaral ng iyong balasta ay po sumasamang sinasaway, pinalalayas din at taboy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, wala pong iba sa ating napakabait na Diyos lamang. Dubling pagalang po, respeto sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sila po ang mga ginamit sa ating buhay kung paano paglingkuran ng ating napakabait na Diyos. Ako po ay nagpapabot po ng magandang gabi sa mga beloved Almeida family po ng ating beloved pastor. Glory to God. Bayan po sa ating beloved Ordin Vitzer at asan po mga kapatid sa balagawa ito dito sa ating lugar, sa kanya po pangangasiwa. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maging po sa lahat po na narito, mga manunugtog, mga mang-aawit. Hallelujah! Lahat po ng mga kapatiran dito po sa ating lugar. Magandang gabi na po sa pangalan ng ating mabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Dahil po sa Kanya, tayo po ay patuloy pinanghahawakan ng ating napakabait na Diyos upang tayo po ay patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa Kanya, kaya tayo po ay narito mula noon hanggang ngayon, mabait ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa Kanya, sabagat kung tayo lamang mga kapatid, hindi na ito kaya. Hirap gawin tayo may magpapatuloy. Sabagat hindi natin maiiwasan sa ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na matagal na tayo. Kaya, kumbaga, paisi-isi tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi pa natin pwedeng sabihin na alam ko na yan. Iba rin say amen. Hindi po natin pwedeng sabihin ay okay lang. Mga kapatid, purihin ang ating napakabait na Diyos. Sapagat dahil sa Kanya, tayo po ay patuloy nakatayo dahil sa habag ng ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sapagkat kung saan po tayo nagpapatuloy gumagawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang kalaban naman ng ating mahal na Panginoon, hindi po natin alam. Mayroon po siyang idea kung sino yung nagpapakainit, kung sino yung nagsusumigasig, kung sino po yung nagsisikap, doon naman po mga kapatid, nagsisikap ang kalaban ng ating mabait na Diyos. Kung paano tayo gawa ng paraan upang tayo po ay linlangin, upang ang ating kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ay mabaling. Ito po ay Kanya pong nililigalik
Iba rin si Amen. Subalit, buhay at totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang salita ng Diyos na itinuro sa atin ay hindi po basta-basta ang salita lamang ng ating dakilang Diyos. Kundi tunay na ang salita ng Diyos na itinuro sa atin, ito po ay sinamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil po sa ating mga pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, at sa ating pong pakikinig sa mga aral at turo, nagkaroon po tayo ng pagkaunawa at interes. At yun po ang nagdadala sa atin na tayo po ay nakapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Dahil sa kanyang salita, dito po tayo nagkaroon ng pag-asa. Subalit, ang tanong diyan, hanggang kailan kaya? Ang ating pag-asa, hanggang kailan kaya tayo mananatili sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon na may kainitan sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Sabagat hindi natin alam, isang araw pala, tayo po pala ay akala natin okay pa tayo. Akala natin yung ating pagpapalakpak sa mahal na Panginoon, pagpupura, akala natin totoo pa. Pero minsan pala mga kapatid, nadadala na tayo. Yung ating isip, minsan pala mga kapatid, iba na. Kaya yung ating nararamdaman, iba na rin. Iba rin si praise the Lord. Akala natin nagpapalakpak tayo, akala natin umaawit tayo, pero po yung ating pong palang memorya, yung ating pong isip, hindi na po nakatuon sa tunay na pagpupuri sa ating mabait na Diyos. Kumbaga, nagliliwaliw, bagamat nagpapalakpak, umaawit, pero wala po sa ating mga puso. Amen po ba? Iba po yung galaw ng tunay na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, nakasentro siya sa paglilingkod, pagmumuni-muni sa ating mahal na Panginoon. Iba po yung galaw niyan. Yung galaw po ng isang Kristiyano na parang nakikibagay lamang, iba po ang galaw niyan. At yung pong tunay na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, na bukal o galing sa kanyang puso, makikita mo ang sitwasyon ng kanyang katayuan kung paano siya pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Dumating man ang pagsubok sa kanyang buhay, alam niya ang kanyang gagawin. Sapagat hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Lahat po tayo dyan daranas. Everybody say amen. Hindi po paisi-isi yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagat pag nagpaisi-isi po tayo, pag dumating yung oras, tayo po ay harap sa pagsubok, kawawa po tayo. Subalit, ang sabi sa Banal na Kasulatan, paano po natin maiiwasan ang bagay na tayo po ay parang walang naramdaman na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pakiramdam natin talagang walang-wala na tayo. Parang pinabayaan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Darating po sa punto ng isang mananampalataya, maramdaman po yan. Ibalik sa amen. Sigurado po na maramdaman po ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, na para bang pinabayaan na tayo ng ating mabait na Diyos. Kaya marami pong hindi nagpatuloy. Yung hindi po kumbaga, hindi nakayanan. Marami pong ganyang Kristiyano. Para bang hindi totoo ang Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, sa Kawikaan 11:14, basahin po natin ang talata na yan. Ano pang sabi diyan? Mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 14. Kung saan walang pantas na pamamahala ang bayan na nagbabagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos.
sa mga tunay na Kristiyano, tunay na umiibig sa ating mabait na Diyos, interesado sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dumating man sa kanyang buhay, nararamdaman niya parang wala na siyang kasama, parang pinabayaan na siya ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po siyang pagpupumilit na hanapin ang tunay na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Sabagat ang sabi, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Diba rin si Amen? Sa isang bayan, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak. Sa ating pong buhay ng mga Kristiyano, sabi yan, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Sa mga tunay na Kristiyano, ang ating hinahanap, yung tunay, yung pantas na pamamahala, walang iba. Ang salita ng Diyos ay tinuro sa atin ng ating pinakikinggan, ang turo ng ating beloved pastor. Yung mga naturuan ng salita ng Diyos, yun ang ipinatutupad. Wala pong napahama. Ibalik sa Amen. Yun ang ipinatutupad. Kung ano ang tinuro ng ating beloved pastor sa mga naunang mga mangangaral, hanggang ngayon, hindi nag-iiba ang turo, doon po tayo nagiging safety. Amen po ba? Pag nag-iba ang turo, meron po nga akong nabasa ngayon, para yatang walang malasakit ito sa atin. Hindi ko banggitin mga kapatid. Meron po nag-chat sa akin, parang wala yatang malasakit sa amin ito. Sabi ko, kung sa tao, wala tayong aasahan. Kaya tinuruan tayo dito, umasa walang iba sa ating napakabait na Diyos. Pag tumingin talaga tayo sa tao, wala tayong aasahan. Amen po ba? Kaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailangan talaga yung karunungan galing sa ating napakabait na Diyos. Mapapahamak tayo. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak. Maging sa sanlibutan, kapag ang bayan na mamahala, walang totoong counselor, nagka-counsel, delikado. Sa ating mga Kristiyano, ang kailangan po natin is spiritual counsel. Spiritual counselor. Amen po ba? Ang mga bagay po na ito, dati hindi natin alam. Pero, dahil nais natin makamit ang tunay na pangako ng ating napakabait na Diyos, naroon po yung ating pagsusumikap na ating masunod ang tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon upang yung ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, ito po ay hindi mauwi sa mga walang kabuluhan. Tayo ang makikinabang kung tayo ay susunod na tunay na paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Kung tayo po ay titingin sa mga bagay na nakikita, hindi po tayo mapapabuti. Kaya sabi sa walang kasulatan, wala tayong ibang titingnan, walang iba, ang isang mabuti lamang, kundi ay ang ating napakabait na Diyos. Just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba rin say amen? Pauro English ka, paman niya pairulin. Apo nindoan, Diyos ang tanong sa English di may mong rolin. Tayo ini ang inabuta. Hali, galing sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Diba rin say praise the Lord? Sabi ito naman sa 11:14 kung English, but in the multitude of counselors, there is safety. Sa karamihan ng mga tagapayo. Sino po yung maraming tagapayo?
dito sa mahal na gawain ito na tunay na tinuruan ng ating beloved pastor, hindi nag-iba ang pagtuturo, ang pananampalataya. Dito po tayo nagiging tama yung ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Hindi po tayo nalilinlang. Iba rin sa amen. Ating naranasan palagi ang tunay na pag-ibig galing sa ating mahal na Panginoon. Dito po tayo napapabuti. Dito po atin nalalaman ang tunay na pagpapala, kagalingan galing sa ating mabait na Diyos. Iba rin sa amen. Hindi po tayo ang mga Kristiyano kapag may problema, napaparamdam natin tayo ay bagsak o down tayo mga kapatid. Hindi po tayo lumalapit sa mga hindi Kristiyano kung paano tayo maging malakas. Naranasan po ko kayo mga kapatid. Nung ako po ay talagang grabing problema ko, iba po yung pinuntahan ko. Na-realize ko, hindi maganda. Nung ako po ay lumapit, tumawa, sa kinauukulan ng gawain ito, tunay na payapa ang aking isip. Hindi tayo mapapahama, maranasan natin ang tunay na kagalingan na galing sa ating mahal na Panginoon. But in the multitude of counselors, there is safety. Sa karamihan ng mga naturuan ng salita ng Diyos, totoong may mamalasakit sa mga mananampalataya. Ang i-advise sa atin, ito ay para sa ikabubuti natin. Mayroon pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. May pera ka o wala kang pera, pinahahalagahan ka. Pinahalagaan tayo sapagkat mahalaga tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pang mamalasakit, iba rin sa praise the Lord. Kaya tayo ngayon ay narito, nagpapatuloy mula noon hanggang ngayon. Dahil tayo po ay inaalagaan ng tunay na pastor, walang iba ang ating beloved pastor sa kanyang mga panalangin pag-aayuno. Doon mga kapatid sa mga turuan, ito po ay ipinatutupad. Tayo po ang pakiramdam natin, tayo ay safety. Tayo po ay kinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin ang pagpapala, karunungan galing sa ating mabait na Diyos. Dumating mga pagsubok, akala natin tayo ay bagsak na. Pero nandyan pala ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita na itinuro sa atin at ating napapakinggan, yan po tayo nagkakaroon ng pagtunay na pag-asa. Malilinawan ang ating isip kung paano natin gawin ang tunay na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ibalik sa amen. Pinagpapala tayo mga kapatid sa karamihan ng mga ating nakakausap na mga tunay na Kristiyano. Tunay na nagpapahalaga sa salita ng ating mabait na Diyos. At ito pa ating pinakinggan, wala pong napapahamak, kundi lalong napapabuti. Amen po ba? Wala pong napahamak. Tunay na pinagpapalang lubos ng ating mabait na Diyos. Ano sabi ni Haring? Ano po sabi ni Haring David? 145, verse 14 and 15. Sa ibang talata na yan. Hallelujah. Mula sa mga awit, 145, 14 hanggang 15, nasasabi, inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal at itinatayo yaong nangasusubasok. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Amen. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Iba rin say, praise the Lord. Ano po ang sabi dito? Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal at itinatayo yaong nangasusubasok. Kaya hindi ba natin pwedeng sabihin, kampante tayo. Diba siya amen? Subalit, hanggang ngayon tayo po ay nakatayo. Tayo ay nakapagpapatuloy sa ating pagpupuri, paggampan sa ating mga tungkulin. Bagaman tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok, pakiramdam natin tayo ay bagsak na. Pero yan po pala
ang pag-alalay sa atin ng ating napakabait na Diyos. Kung tayo ay nabubuwal na, itinatayo tayo muli ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi po natin magagawa ang mga bagay nito kung tayo ay may matungkulin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano man tungkulin mayroon tayo, ito po ay hindi natin magagampanan kung hindi tayo inaalalayan ng ating napakabait na Diyos. Dahil sa Kanya, kaya tayo ngayon ay nakatayo dahil sa pag-ibig at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pinatutunayan niya sa bawat Kristiyano na mayroon pagsusumikap sa Kanyang paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Nariyan, maramdaman natin ang pag-alalay sa atin ng ating mabait na Diyos. Pakiramdam natin, hindi natin kaya. Pakiramdam natin, hindi natin kasama ang ating mabait na Diyos. Pero nandyan po pala ang ating mahal na Panginoon. Sa patuloy nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pinakikinggan hindi ibang pangangaral, kundi ang ating pinakikinggan yung totoong naaralan na naturuan ng ating beloved pastor. Hindi tayo mabibigo. Masusumpungan natin ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig galing sa ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala ng ating mabait na Diyos yung nanatili hanggang ngayon. Patuloy gumagampan sa gawain ng ating mabait na Diyos. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Ang kapulihan ay walang iba sa ating mahal na Panginoon. Minsan tayo ay nabubuwal. Minsan tayo ay nangasusubaso. Pero ang sabi ni Haring David, nandyan ang pag-alalay ng ating mahal na Panginoon. Muli tayong itinatayo ng ating napakabait na Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin, marunong kasi ako. Kailangan kasi ako. Delikado. Dahil sa ating napakabait na Diyos, tayo ay inaalalayan. Tayo ay itinatayo dahil mahalaga tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi karapat-dapat, pero bakit nasa atin? Bakit nasa iyo ang tungkulin niyan? Everybody say amen. Dahil ang mahal na Panginoon po, ang Diyos po ang nagbigay sa atin yan. Ang Diyos po ang nagbigay sa iyo yan. Hindi mo yan magagampanan. Hindi natin yan magagampanan kung hindi natin kasama ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nakikilala ng ating mahal na Panginoon yung para sa Kanya. Everybody say amen. Nakikilala ng mahal na Panginoon yung para sa Kanya. Alam ng ating napakabait na Diyos. Nakikilala ng ating napakabait yung para sa Kanya. Kaya yung guidance naman ng mahal na Panginoon, hindi ipinagkakait ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Kaya sabihin natin, paano ko nagawa ito? Minsan tayo nagtataka, paano ko kaya nagawa? Hindi tayo ang gumawa, kundi ang ating napakabait na Diyos. Amen po ba? Hindi pa rin pwedeng angkinin. Marunong kasi ako. Delikado ka, kapatid. Delikado tayo dyan. Kaya tayo nagpapatuloy hanggang ngayon dahil sa habag at awa ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung iba nasaan na? Hindi nila nataghalan. Hindi napagtiisan. Yung naramdaman nila na parang walang-wala na. Pero tayo ngayon, pakiramdam natin, walang-wala na. Pero nandyan tayo, hindi tayo umaatras. Naramdaman natin muli na tayo ay ibinabangon, tinatayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo umaatras, patuloy tayo nagpupumilit na muli tayong magkaroon ng kapunuan.
na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo umaatras. Ibalisip na Lord. Bagaman pakaramdam natin talagang bagsak na tayo. Pero pilit tayong umaabante pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating sa gawain ng ating mabait na Diyos, nariyan ang pagpapala na ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Magugulat ka, ikaw ay iiyak ng muli. Ibalik si Amen. Hindi na iyak ng problema, kundi yun ay iyak ng tunay na kagalakan na galing sa ating mahal na Panginoon. Kinukumport tayo ng ating napakabait na Diyos. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang nagbibigay ng pag-asa. Siya ang nagpapaunawa sa atin. Sagada sa kagandahang loob ang ating mabait na Diyos. Kaya tinuruan tayo sa oras ng kabalisahan, sa oras ng pagsubok, sa oras ng problema, ipagkatiwala natin walang iba sa ating mabait na Diyos. Ibalik si Amen. Magandang pakinggan. Pero minsan, nakakalimutan natin na ipagkatiwala sa ating mahal na Panginoon. Minsan po ang bibig na lamang natin na ipagkatiwala natin sa ating napakabait na Diyos. Kasi minsan umiiral yung ating sarili. Amen po ba? Diba sa Ephesians, no? Minsan umiiral yung ating sarili, nakakalimutan natin na may mga tinuro sa atin salita ng ating mahal na Panginoon na ang lahat ng bagay ay pagkatiwala sa ating mahal na Panginoon. Minsan po ang bibig na lamang po natin. Minsan nasa isip na lang natin, hindi na po natin i-apply. Pero ang lahat ng bagay ay ipinaunawa sa atin ng ating mabait na Diyos. Dahil sa mga maraming tagapagturo, ang ating nilalapitan, ang ating pinakikinggan, ang salita ng Diyos na ginagamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon, na kung ito mga kapatid ay tunay na sumusunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos, hindi tayo mapapariwara. Kundi bagkus tayo ay ilalagay ng tama ng ating mahal na Panginoon. Ipaunawa sa atin ng ating napakabait na Diyos na sa oras na tayo po ay nasa problema, nasa oras ng kaguluhan, palilinawin ng ating mahal na Panginoon ang ating isipan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ibalik sa Amen. Ibalik sa Praise the Lord. 5:7 ng unang Pedro. Ano pa sabi dyan? Hallelujah. Mula po dito sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino po ang nagmamalasakit sa atin? Sa oras ng kabalisahan, sa oras ng problema, sa oras ng pagsubok, ang sayo dito, ating ilagak, walang iba sa ating mabait na Diyos. Ibalik sa Amen. Inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan, sapagkat kayo ipagmamalasakit niya. Ito ba ay ating nararanasan? Kapag ito po ay ating, sa oras ng problema, buo ang ating pagtitiwala, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon, maramdaman natin kung paano tayo pagmalasakitan ng ating napakabait na Diyos. Siya ang kikilos, mararanasan natin ang mga bagong bagay kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo ipagmamalasakit ng ating mabait na Diyos na kung nasa kaguluhan man, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa ating isipan ang kapayapaan. Naroon po yung kanyang pagmamalasakit. Nang sayo po sa mahal na kasulatan, kung tayo ay nabubuwal, kung tayo ay nangangasusubasog, inaalalayan tayo ng ating mabait na Diyos sa ating pagtayo. Ibalik sa Amen. Kung tayo ay nasa pagsubok problema, inaalalayan tayo ng ating mabait na Diyos kung paano po ito ma-resolve. Paano magkaroon ng liwanag, paano magkaroon ng tagumpay, walang kaguluhan, kundi tunay na kapayapaan, tunay na pag-ibig galing sa ating mahal na Panginoon.
Everybody say amen. Kung sa tao, lumapit ka at nagkaroon ng solusyon, ang kapurihan ay nasa tao. Amen po ba? Pero kapag tayo mga Kristiyano, pag oras ng pagsubok, pag oras ng problema, ang ating nilalapitan, kung wala tayong tiwala o nagkulang tayo ng pananampalataya, huwag tayong mahiya na lumapit. Kung sino yung naatasan ng ating mahal na Panginoon sa gawain ng ating mabait na Diyos. Kung sino yung nakikita mo na papaliwanag sa iyo, huwag kang mahiya na lumapit. A-advisean ka ng mabuti. Ibalik say amen. Ganun po yung aming mga ginagawa noon. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos naman. Dahil kung pagsubok ang pag-uusapan, sagana po kami niyan. Subalit, ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Sino po yung ating lalapitan? Yung tamang pamamahala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Unang-una sa ating beloved. Unang-una sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa po sa ating beloved and honorable pastor. Pag tayo ay lumapit sa Kanya, mayroon po tayong magagandang advice na ating maririnig at doon po tayo magkakaroon ng tunay na kagalingan. Ang ating pananampalataya magkakaroon po ng tunay na safety. Everybody say, praise the Lord. Kaya kahit gumagastos po kami noon, gusto lang naming malinawan sa paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Ipinagkaloob ng mahal na Panginoon, hindi po kami nalugi. Bagkus tunay na pinagpala ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yan po natin mararanasan kung paano tayo aliwiin ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo lamang bagsak na tayo, pero ayaw ng ating mabait na Diyos na tayo po ay mabagsak sapagkat tayo ay pinili ng ating mabait na Diyos upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngunit yung kagalakan na yan, minsan gustong lindangin, gustong akawin ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo ay tunay na pinagpala ng ating mabait na Diyos. Sapagkat hanggang ngayon, tayo po ay patuloy inaalalayan ng ating mabait na Diyos. Patuloy tayo nakatayo ngayon dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating napakabait na Diyos. Minsan dumarating yung ating sarili umiiral. Yung ating mga emosyon. Minsan napupuno tayo mga kapatid. Hindi may iwasan minsan. Everybody say amen. Yung ating emosyon, minsan punong-puno na po tayo. Akala natin, kaya natin. Akala natin, okay po yung ating nasa isip. Pero hindi na po pala nakakalugod sa ating napakabait na Diyos. Yung ating mga plano, akala natin okay pa. Everybody say, praise the Lord. Minsan sa ating pamilya, ganyan mga kapatid. Sabi ko nga, ama ako. Pili kong hawakan ang aking mga anak. Pero hindi po pala mga kapatid. Hindi po pala natin pwedeng ilagay sa ating plano ang pagpapalakan sa ating pamilya, lalo kung malalaki na. Bilang Kristiyano talaga tayo mga kapatid, ang ating tiwala ay ilagak natin palagi sa ating napakabait na Diyos. Sa mahal na Panginoon palagi ang kapurihan. Kapag ating ilagay sa ating isipan, mabibigo pala tayo. Everybody say amen. Akala natin, kaya natin, akala natin susunod pa. Mabibigo po pala tayo. Dahil ipapakita ng ating mahal na Panginoon, anak, wala sa iyong kapangyarihan ang nais ko. Ang nais ng mahal na Panginoon, siya ang kikilos sa bawat buhay ng mananampalataya. Wala sa ating kamay
ang lahat ay ating iasa sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Pinahintulutan naman ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay na ito ay ating maharap. Hindi po may iwasan. Darating at darating yan. Lalo po sa ating mga pamilya. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabagkat ang gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon, ito po ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin upang tayo po ay makapagpapatuloy na maglingkod sa ating napakabait na Diyos na totoong paglilingkod ng ating tiwala ay walang iba sa ating mahal na Panginoon lamang. Everybody say amen. Salamat sa ating napakabait na Diyos sapagkat siya ang mayroon pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Ipinagmamalasakit tayo ng ating mahal na Panginoon na tayo ay patuloy makatayo sa ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Hindi natin kaya, pero nariyan, mayroon pong ginagawang mabuting bagay sa atin ang ating napakabait na Diyos. Patuloy tayong pinalalakas ng ating mahal na Panginoon upang ating maisagawa na tayo po ay patuloy magpuri, maglingkod sa ating mabait na Diyos na toong pagpupuri, toong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat yan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ayon sa ating pagsagawa, kung ano ang ating itinanim, siya rin din pong ating aani. Ay sabi sa Malang Kasulatan, huwag tayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Kung ano ang ating inihasing, ay siya rin din pong ating aanihin. Ibalik sa amen. Maganda po ang naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Maganda po ang nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Maganda po ang nakikinig salita ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ng pagsubok, ang ating pakinggan, ang mga pangangaral ng ating beloved honorable pastor, ang mga pangangaral ng mga naatasan sa gawain ng ating mabait na Diyos. Hindi po tayo mabibigo, hindi po tayo mapapariwara, kundi lalo tayo mapapalapit sa ating napakabait na Diyos. Magkakaroon tayo ng tiwala sa ating mahal na Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan ang ating isipan. Kaya sa ating pagdalo, hindi mo maramdaman ang kalungkutan. Ang maramdaman mo, tunay na kagalakan, sapagkat yan mo maramdaman na ikaw ay pinagmamalasakit ng ating napakabait na Diyos. Dahil sa Kanya, kaya tayo ay nakapagpapatuloy na magpuri sa ating dakilang Diyos. Minsan ayaw natin ipalakpak ang ating kamay. Amen po ba? Ibalik sa praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sapagkat siya po ang umaaliw sa atin. Ibalik sa amen. Siya ang umaaliw sa atin. Ikalawang Korinto 1:4. Basahin po natin ang talata na yan. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Iba rin si praise the Lord. Upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong naranasan ang mga talata na itong binabanggit natin. Ang patuloy sa atin ang pag-aliw ng ating mahal na Panginoon. Inaaliw din tayo ng mga nagtuturo sa atin. Iba rin si amen? Yung nagtuturo sa atin ang dala ang tunay na salita ng ating mabait na Diyos without any mental reservation. Tunay tayong pinagmamalasakitan. Tunay tayong pinahahalagahan. Ayaw na tayo ay mamalayo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Pinahalagahan tayo. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sinasamahan ng pag-aliw ng ating napakabait na Diyos. Hindi tayo mapapahamak sapagkat kung tayo ay inaaliw na nagtuturo sa atin, higit sa lahat, sinasamahan ng pag-aliw ng ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Maramdaman natin yung pag-care. Sabi naman ng paruto kanina,
Doon nila naranasan, doon nila nakikilala, doon nila nakita yung pagmamalasakit ng mga totoo na naturuan ng salita ng ating napakabait na Diyos. Bali say amen. Wala pa tayong itataas dito, isa lamang. Walang iba ang ating napakabait na Diyos. Siya ang ating itinataas. Kaya doon po sa mga naturuan, ang kapurihan ay sa dakilang Diyos lamang, hindi nag-iiba, tunay na pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ibalik si amen. Kaya, huwag po nating hayaan ating sarili nito ay mapuno ng mga negatibong bagay. Delikado pala. Ibalik si may sunod. Lalo na emosyon. Ay grabe pala. Hallelujah. Akala ko mga kapatid, maganda. Pag nakapasok pala ang negatibong bagay o mga emosyon sa ating isip, sa ating puso, grabe ang galaw ng kalaban. Amen po ba? Grabe ang galaw ng kalaban. Dumadalo tayo. Nagpupuri tayo. Pero pilit pang pumapasok mga kapatid sa ating isipan ang mga emosyon, negatibong bagay sa ating isip. Pag nakapasok, delikado. Iba pala ang kahinanatnan. Akala natin kaya natin lahat. Akala natin tayo ang may kapangyarihan. Pero mabibigo po pala tayo. Mapapahamak tayo. Hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sapagkat umaasa tayo sa ating sarili. Ibalik say amen. Umaasa tayo sa ating isip. Walang tiwala sa ating mahal na Panginoon. Ang ating tiwala ay kaya natin, tayo ang malakas. Iyan na po pala mga kapatid, ay punong-puno na po pala tayo ng mga negatibong bagay sa ating isip, sa ating puso. Hindi na po pala magandang outcome. Ibalik say amen. Akala natin okay pa, tama pa tayo, pero yung po palang aksyon, yung palang lumalabas, hindi nagalaw Kristiyano. Ibalik si amen. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tao ng Diyos na itinuro sa atin, ibinigay sa atin na ang kanyang itinuro sa atin salita ng mahal na Panginoon. Ito po ang kakandilin sa atin ng karunungan at unawa sa paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos. Upang ang salita ng Diyos itinuro sa atin, ito ay hindi mauwi sa walang kabuluhan, kundi ito ay ating mapapakinabangan. Ibalik si amen. Kaya sa ating pagdalusa, gawain ng ating mahal na Panginoon, mahalaga po na tayo po ay mayroon interes sa pakikinig ng ating mabait na Diyos upang tayo po ay magkaroon po ng tunay na pag-ibig, kaisipan, spiritual. Dumating man ang mga problema, hindi tayo maapektuhan. Diba say amen? Darating at darating ang problema. Pero po pala pag spiritual minded tayo, ang problema, hindi po natin ito mapapaboran. Kundi yun ay ating ipagkakatiwala sa ating mabait na Diyos. Diba say amen? Pag spiritual minded pala mga kapatid, dumating man ang mga problema na yan, payapa tayo sapagkat buo ang ating tiwala. Gawa lang yan ng kalaban. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo maapektuhan. Iba rin say amen? Hindi tayo maapektuhan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong kasiglahan sa ating pagdalo. Mayroon tayong kasiglahan sa ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ay tagumpay ang buhay ng Kristiyano. Iba rin say amen? Tagumpay ang buhay ng Kristiyano. Pero pag ang emosyon pala pumasok, kawawa tayo. Paglalaroan tayo ng ating sarili. Amen po ba? Sino po nakaranas niyan? Diba rin sa amen? Yung nakaranas niyan, nagsabi, praise the Lord. Yung hindi po nakaranas niyan, tunay, nasabi sa Galatia 2:20, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Bagaman ako nabubuhay sa laman, pero ito ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Wala na po doon mga kapatid yung karnal, kundi lumalakan siya spiritual way, spiritual minded. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord.
Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo man ay nasusubasok, kung tayo man ay nalulukbok, kung tayo man ay nadadapa, inaalalayan tayo ng ating napakabait na Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Hindi may iwasan ng Kristiyano na dumating ang pagsubok. Kaya tayo ay gumagawa ng mabuti. Mainit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po naalis ang pagsubok. Amen po ba? Katambay palagi, kasama palagi ang pagsubok. Si Pablo, mainit na Kristiyano. Pero bakit po siya nakulong? Kasama si Silas. Bakit po sila nakulong? Hindi po sila nakapatay, hindi po sila nagnakaw. Nakulong sila dahil sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nakulong sila dahil sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Nakulong sila dahil sa pag-ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Yung pagkakulong sa kanya, hindi po basta-basta. May gwardya, yung kamay, nakatali, nakakadina, yung paa nakakadina. Pero po, sa banal na kasulatan, sa buhay ni Pablo at ni Silas, hindi po pumasok ang emosyon. Ibalik sa amen. Hindi man lang mga kapatid nag-isip na, bakit ako nakulong? Hindi sila nagdamdam. Pero ang kailang ginawa, sila ay nakulong. Kinabukasan sila ay papatayin na. Pero hindi po sila nangamba. Hindi umiral yung kanilang sariling takot, kundi sila, mga kapatid, ay nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nagpuri sa ating dakilang Diyos. Ang kamay nakapusas, ang paa nakapusas, pero po yung kanilang bibig, hindi po natakpan. Patuloy na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yun pala ang magandang huwaran ng Kristiyano. Kung tayo ay natalian ng pagsubok, natalian ng mga problema, ang ating gagawin pala walang iba, patuloy magpuri sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sa ating patuloy pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pag naabot natin ang kaluwalhatian ng ating mabait na Diyos, nalugod sa atin ang ating mahal na Panginoon, nahipo natin ang puso ng ating dakilang Diyos. Ibibigay niya sa atin ang tagumpay ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibibigay sa atin ang ating mahal na Panginoon ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Maranasan natin ang tunay na kagalakan. Iiyak ka hindi sa problema, iiyak ka hindi sa emosyon, kundi iiyak ka dahil sa pag-ibig, pagpapala at tanggap mo galing sa ating mahal na Panginoon. So sabihin mo, walang katulad ng ating mabait na Diyos. Totoo talaga ang mahal na Panginoon. Magkakaroon po tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Narinig ko mga kapatid yung patotoo. Nung yung dumating yung linggo, gumuho pala yung Hyatt Hotel sa Baguio. Mayroon pala yung kapatiran doon na naipit, yung Maglula. 5 araw wala pang rescue. Yung Maglula may mga sugat. Pero sabi doon ng bata, nung sila po ay nakita sa ilalim, sabi doon ng bata, Lola, puri tayo. Yun po ang laman ng isip ng bata. Kaya sila po ay nagpuri doon. 5 araw po pala mga kapatid na hindi sila na-rescue. Sa kailang pagpupuri, sa loob ng 5 araw, hirap na sila. Biglang umulan. Pag ulan mga kapatid, may bumuhos sa kailang naipitan. Doon po sila nakainom ng tubig. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa kailang pagpupuri umulan, dahil talagang sabi na yung kailang naramdaman na uhaw. Biglang umulan at doon sila nakainom ng ilalim. Kung sino po nakapakinig ng testimony niya. At doon mga kapatid sa pagdating ng gabi, biglang may pumasok na liwanag doon sa butas. Ang butas pala yun, ang pumapasok doon yung mga alitap-tap. Pumasok doon sa butas na yun, papunta doon sa kanila na lugar na nakapanila sila. Diba din sa amen?
nakita ng ating mahal na Panginoon. Yun ang pupuri doon sa ilalim. Gumawa ng kapamaraan ng ating napakabait na Diyos. Inaliw sila ng ating mahal na Panginoon. At doon sa liwanag na yun, na dinaanan ng mga litak-litak, doon po sila nagsikap na makalabas galing sa ilalim ng lupa. Iginaid sila ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang kanilang ginawa? Habang sila nakakulong doon, wala po sila bang ginawa? Nagtiwala at nagpuri sa ating napakabait. Yun po ay hindi kwento. Yun ay totoong nangyari sa buhay ng mga mananampalataya. Nagtitiwala, walang iba sa ating buhay na Diyos. Ibalik sa amen. Kaya walang kalugyan po yung ating paglilingkod sa ating mahal na principal na gawain ito. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang problema. Mayroon tayong tunay na natawagan. Mayroon tayong tunay na niniwalaan walang iba ang ating napakabait na Diyos. Hindi tayo bibiliin ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Efeso. Kung paano umilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay ni Pablo at ni Silas. Nakulong sila hindi dahil sa kung anong bagay kung sila nakulong. Nakulong sila dahil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ganoon din mga kapatid sa ating mga buhay. Sa panahon ng ito, tayo ay napapakainit sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Pero hindi po tayo hinihiwalayan ng problema. Hindi tayo hinihiwalayan ng pagsubok. Pero sa mga bagay na yan, habang ating pinagkakatiwala, walang iba sa ating napakabait na Diyos, magiging po tayo spiritual minded, lahat ng problema, ito po ay malulutasin, hindi tayo maapektuhan, patuloy tayo na paglilingkod sa ating napakabait na Diyos na may kasiglahan, sa ating paglalo, patuloy tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Efeso, yun yung tunay na kagalakan ating maramdaman galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung may problema, may pagsubok, bisa pagkiramdam mo, wala ka ng pamilya. Bisa pagkiramdam mo, parang wala ka ng kakampi. Pero may kakampi ka. Walang iba. May kakampi tayo. Ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran na hindi tayo kailanman bibiguin. Kapag tayo ay lumapit tumawag sa Kanya, yayakapin tayo ng ating mahal na Panginoon. Aaliwin tayo ng ating napakabait na Diyos. Kaya, karapat-dapat talagang purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang dahilan upang ating iwanan ang ating napakabait na Diyos. Ibalik sa amen. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Walang iba makakatulong sa atin. Na tayo sa oras po na tayo ay parang wala ng pag-asa. Walang iba makakatulong sa atin. Kundi ang ating Diyos na buhay na pinagpilingkuran. Tumawag lamang tayo sa Kanya, lumapit lamang tayo sa Kanya, buwang ating iwala sa Kanya, ipagmamalasakit tayo ng ating napakabait na Diyos. Mararanasan natin sa ating buhay kung paano tayo pagmalasakitan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng imposibleng bagay gagawin posible ng ating mabait na Diyos upang ikaw at ako ay pasayahin. Pagkaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Mararanasan po natin. Ibalik sa Amen. Sa oras ng pagsubok, hindi po tayo excited dyan. Yun po ay kasama natin. Sapagkat yun po ang magpapalasa. Kung sa pagkain, yun po ang magpapalasa ang pagsubok na yan. Upang ang pagkain ay ito ay lalong tumibay, lalong sumarap sa ating pakiramdam. Habang tayo ay humarap sa pagsubok, at patuloy tayo na pinigod at papatuloy sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Yan po natin maranasan ang tunay na kasiglahan. Sapagkat maramdaman natin ang comfort ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Efeso. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Napahaba kaya tayo ang kapatid. Mahaba na. Alam po na pagpupuri, may salamat, may tayong sa ating mahal na Panginoon. Ating patawitan at ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat na purihin ang ating dakilang. Karapat dapat na sambahin ang ating mahal na Panginoon. Sa Kanyang pangalan tayo, walang iba. Doon tayo mananahan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah. Ang kapurihan at pasasalamat ay tayo sa Diyos lamang. Ayaw ng ating napakabait na Diyos, tayo po ay manatili sa pagkalugmok mo. Gusto mo tayo lukmukin, gusto mo tayo isumaso. Gusto mo na kalaban ng ating kapatid tayo ay mamuwan. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay matuluyan na mamuwan. Ayaw tayo ay mapasok-pasok. Kaya nariyan palagi ang pag-alalay sa ating napakabait na Diyos upang tayo ay magpatuloy na purihin sa sambahin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dapat ka lang sambahin. Yes, Lord. Hallelujah. Karapat dapat ka lang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pagpalan lahat luluhod. Sa iyong pagpalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan tumig mananahan. Kahit na mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, dapat kang sambahin. Sarapan daraan ng puri, ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Iyong pangalan kaming mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming dala.
kahit marami na maunawaan, Jesus kay patuloy na papurihan. Sa'yo man kami padandaan, kahit na ako'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan, Jesus kay patuloy na papurihan. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Minsan, hindi namin maintindihan ang paligid namin, nakapaligid sa amin, mahal na Panginoon. Susulit. Patuloy mo kami, mahal na Panginoon, tinatayo. Patuloy mo kami inaalalayan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Dahil sa iyo, narito kami, mahal na Panginoon, napakapatuloy. Sa unat dalangin ng aming beloved pastor, patuloy mo kami pinangahawakan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa mga bagay na ito, hindi namin malapit kaya. Kami ay iyong mapagalaman. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo sa ating mabait na Diyos, sa iyong ating panghawakan. Darating natin sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. Tayo ay patuloy kapag-alalayan. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, praise the Lord. Ilan naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ko, mahal na Panginoon. Sa oras pag ito, narito po aming yung mga anak, lahat kami mahal na Panginoon. Naninigod, nagsusumamo, nagpapagumama, mahal na Panginoon. Ano man na yung pagkukulang, mga pagkakamali, mahal na Panginoon, tawarin mo kami. Sa oras ito, nato kami mahal na Panginoon, hallelujah, anong man ang pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, pagkalumos kayo sa ito ng pamamaraan. Ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, kung maproblema man yan, ilatasin mo, mahal na Panginoon. Ano yung kaguluhan, mahal na Panginoon, kung kawalan man, mahal na Panginoon, ikaw ang mahala, mahal na Panginoon. Pagkaloob mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa oras pang ito, patuloy po namin nalalapit sa iyo, mahal na Panginoon, hindi niwala sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aming hinaharap ng problema, mga pagsubok, ikaw, mahal na Panginoon, ang bahala. Ikaw ang nakakaalam, mahal na Panginoon, hindi namin kaya, mahal na Panginoon. Harapin ang mga bagay, mahal na Panginoon, sa libutan ito. Alipin, mahal na Panginoon, sa libutan ito, mahal na Panginoon, sa isipang hindi maganda. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na mamanatili sa aming isipan ang katiran mo, mahal na Panginoon. Manatili sa aming isipan ng pagkatakot, ang pag-ibig, ang pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong paglilingkod sa iyo, habang kami po ay naglilintay sa iyong pagbabalik, pangwawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maging kami ay karapat magmana, mahal na Panginoon, ng iyong pangako na buhay na walang hanggan. Sa ganda namin ito, hindi kami kaya, mahal na Panginoon, kaya oo ang aming tiwala sa iyo. Pangwawakan mo kaming lahat, sa iyong pagbabalik, sa mga pagiging at pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras ito, ating sawayin, mga gawa ng away. Hallelujah. Minsan tayo ay nakakaramdam sa ating katawan. Hallelujah. Sakit, karamdaman. Iwala natin yan sa ating gawain. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa oras ito natin. Ito po ang iyong mga pagkakita. Wala sa iyo, ano mga karamdaman. Meron sa aming katawan. Sa oras ito, di mo yung lahat. Kaso, Upos-ipon, High Blood TV, Diabetes, Goiter TV, lahat ng uring karamdaman, kasunod, ibihil. In the name of Jesus, to the first prayer of the Lord, kasunod, ibihil. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, praise the Lord.
daman, kawan, sabay, business. Holy! 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ating pagpapakanan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, pagdarakila, pagsamba, haging sa ating mahal na Panginoon.